Hi. So, demo regarding sa credit card feature, kung ano yung iba pang features na nasa loob nun. So, yun. Bago nyo subukan, so, click nyo lang yung credit. And same pa din, wallet name is optional, balance, spending limit. Balance is yung outstanding balance nyo. So, kung nakagastos na kayo ng 15 or whatnot, so, dito nyo siya ilalagay. Then, statement date, kung kailan dumadating yung statement nyo. Ginagamit to ng system para ma-fetch niya or ma-calculate niya yung transaction. Kasi automated billing na rin siya. Pero nagbe-base siya dun sa statement date. So, kung from to what date to until what date, dito siya nagbe-base na kinukuha. So, try natin. Yun, maraming mga credit providers na nilagay ako dito. Hindi lang siya credit card, pati yung mga OLA nandito na din. Or online loan apps. So, yun ba? Testing natin. And, outstanding balance, possible 25, then 120. Yung limit. So, every 12 month, save. So, dadagdag siya sa kabilang tab, credit. So, yun. Meron na lang ako natitira 95 dahil nagastos ko na or na-spend ko na yung 25,000 and yung limit ko is 120. And sabi ko kanina, 12th of the month, siya mag-generate ng statement. So, yun. Start logging na. Billing tab, dito makikita yung bill na generate ng system. Pero pwede kayo mag-advance payment as a request ng other user natin. So, dito nyo lang siya sa pay ilalagay. Transaction tab, then pay. Then, pwede kayong mag-select kung saan bank siya manggagaling. It's totally optional. Dito yung sending. So, mag-spend kayo or nag-grocery kayo, same rules applied kung paano tayo mag-post ng transaction. So, nandiyan pa rin yung usual category and may amount and tax kung meron man. Parang optional, si notes and si tax. Installment would be your recurring transaction, assuming may kinuha kayo na monthly ang terms of payment. So, dito siya. Total amount, assuming iPad. So, try natin. 36. Then, I think it's 24 or 24 months. Then, lagay nyo na lang kung kailan and then installment months. I guess this one is number of terms. So, 24 months. And installment day, kung kailan siya mag-generate. Kasi si system na yung mag-a-add ng transaction para hindi kayo paulit-ulit. So, assuming naglo-load siya every 23rd of the month or medyo nakakalito yan, so lagyan natin 12 na lang din. So, yun. Pwede nyo gamitin yung notes. Kahit paano nyo gustong gamitin. Just to help you be reminded kung ano to. So, yun. And then, category, nandyan pa din. Sige. Lagyan na lang tayo ng goals and car purchase. Probably, tigdagan natin to ng sige, yan. Ganyan. Yun. Notes. Already paid. No, hindi na siya magdadagdag ng transaction, past transaction, to avoid yung gaya ng sabi ng note, overbloating. Since hindi mapaforesee ng system or hindi mapapredict ng system kung ano yung mga transaction before,
I opt out na hindi na siya i-load. I-log nyo na lang siya. Parang ganun. So, okay. Yun. Na-create na yung transaction. Dito siya makikita. So, active pa siya. And ongoing yung system na maglo-load ng recurring transaction. So, next niya is April 29 since today is March 29.